your president is worse than Hitler. Sabi ko, bakit? Why so? Why'd you say that? You know, Hitler never stole from Germany. Hitler never stole from the German people. Hitler stole from other countries for the German people. Alam po ninyo, meron akong ikikwento sa inyo. Meron akong kaibigan, Canadian of Indian descent. Sabi niya sa akin, you know, Virgil, your president is worse than Hitler. Sabi ko, bakit? Why so? Why'd you say that? You know, Hitler never stole from Germany. Hitler never stole from the German people. Hitler stole from other countries for the German people. Yun lang po, yung sinabi ng aking kaibigan na Canadian nandito sa Pilipinas, medyo matagal na naka-observe siya. So yun ang sinabi niya na ganun daw. Yun yung kanyang impression, yun yung kanyang nabuong impression sa ating Pangulo. Kinikwento ko lang po sa inyo habang nag-aantay ako ng unang tanong. Maaari po kayong magtanong. Kahit po sino dito sa loob ng kwarto, pwede ninyong tanungin at pwedeng sagutin. Kanina rin po, sinabi ko sa inyo na ang UPI ay nakapanig sa ating saligang batas. Yun po ang aming paninindigan, ang igalang, sundin, at ipagtanggol ang ating saligang batas. Kaya po, pag kayo kahit sino sa ating gobyerno nagpalipad, nagsuko, kumidnap ng Pilipino para isuko sa banyaga at doon hatulan, magkalaban tayo. Naalala ko po, mag-iisang taon na pala si Presidente Digong na ipinagkanulo ng ating mismong gobyerno, iniwanan sa ibang bansa nang nag-iisa. Walang aid, walang assistance. Ma-imagine po ninyo yun, dalin mo ang Pilipino sa ibang bansa, iwanan mo doon, walang tulong. Matanda na. You abandon a Filipino overseas. Surrender him to foreign jurisdiction. Kaya halimbawa po, tanong ko lang sa inyo, ako muna magtatanong. Halimbawa po, pumunta kami sa Korte Suprema sa Lunes. At kami ay mag-file ng motion to resolve yung pending case tungkol sa kidnapping ni Presidente Duterte. Sasamahan niyo ba kami? Hindi ko nadinig. Kung kami ay pupunta sa Korte Suprema sa Lunes para mag-file ng motion to resolve yung kaso ng kidnapping ni Presidente Duterte, sasamahan niyo ba kami? Sinabi niyo yan, ha? Hindi pa po yan nadidesisyonan, pero in case gawin namin yan, aasahan namin kayo. Dahil hindi po talaga maaari na pabayaan ng ating pamahalaan na mayroong Pilipino na mag-isang dumedepensa para sa kanyang sarili sa ibang bansa. Obligasyon po ng ating gobyerno na pangalagaan ang bawat Pilipino kahit saan lupalop ng mundo siya makita. Ang ating pong gobyerno ay pinamumunuan ng ating Pangulo, and therefore, it is the duty, the obligation of the President of the Republic of the Philippines to protect every Filipino wherever they may be found in this world. Yan po ang dapat na mangyari. Question po. Meron po ba kayong question? Sige po. Meron pong microphone dito.
Sir, itatanong ko lang po doon sa araw po ng pupunta po kayo ng Supreme Court, anong oras, ano po yung exact, para full force po ang darating? Yan. Yung sinasabi ko, talagang siya ay handang sumama. Hindi pa po namin napapagkasunduan, pero tinatanong ko lang sa inyo, halimbawang kami ay pumunta sa Korte Suprema, hindi, ang balak ko po, kung ako tatanungin ninyo, mula Lunes hanggang Miyerkules, mag-vigil tayo doon sa Korte Suprema para maobliga ang ating mga mahistrado. 1 taon na po kasi na pending yung kaso. Masyado na pong matagal. Nakikiusap tayo sa ating Korte Suprema na i-resolve na yung pending petition tungkol sa pagkidnap kay Presidente Duterte. Yan ba ay legal o hindi legal? Para malaman ng mga nagmagaling doon sa Hague. Akala mo kung sino silang mga self-righteous people na hahatulan ng ating Pangulo, kailangan ipaalam ng ating Korte Suprema na labag ba ang ating batas o hindi. Meron nga po tayong katibayan, kaya po sinasabi natin, itong 18 kailangan pakinggan ng ating pamahalaan sapagkat mayroon tayong ebidensya na yung mga investigators ng ICC, nung pumunta rito, hindi nung 2019, nung 2023, wala na pong jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. At meron po tayong ebidensya, hindi po ako naguhusga, hindi ako nagbibintang, kinikwento ko lamang na sa 18 Marines, meron silang ebidensya na nagsasabi na ang mga investigators ng ICC na pumunta dito sa Pilipinas ay nag-good time. Fine dining, expensive wine, exotic women. Yan. Yun yung mga ebidensya na meron tayo. Kaya dapat po yung mga salaysay ng ating mga 18 Marines kailangang pakinggan ng ating pamahalaan. Kailangan pakinggan ng ating mga senador. Natatakot po ako papuntahin sila sa Senado dahil baka i-contempt. Baka ang maging focus, i-contempt mo, ikulong natin, wala na magsasalita kasi nakakulong na sa Senado. Alright? Pero, yun po ang mga ebidensya na mayroon tayo. At meron din pong mga dolyares na inabot sa mga investigador. Sabi ng mga Marines. Yan. Hindi po sabi ni General Garcia, sabi ng mga Marines. Ayan. Sabi ng mga Marines, ibinigay nila yung dollars kay Trillanes. At si Trillanes ang nagbigay. Sabi ng mga Marines. Okay? Hindi ko sabi yon. Sabi ng mga Marines. Kaya kailangan po pakinggan natin ang kanilang ebidensya. Sabi ng mga Marines, nagbigay din sila ng pera kay Laila de Lima. Bakit po ibabasura ang kanilang salaysay? Bakit po hindi nila dinggin para malaman natin ang katotohanan? Ma'am, sige po. Sir, itatanong ko lang po. Dito sa, regarding po dito sa mga sangkot doon sa mali-malitang pera, na bakit po hindi kayang ipatawag ng Blue Ribbon Committee? Bakit po yung pinag-iinitan nila ay yung mga taong inutosan ni Saldico na magdala ng pera? Dapat kasi sa totoo lang, retired general, yun dapat ang uunahin para po mahimay-himay kung saan talaga hahantong investigasyon at malaman po natin kung sino talaga ang mastermind at kung sino talaga ang nakakuha ng maraming maleta. Di ba? Yun doon matutuldukan kung uunahin mo sino ang nag-utos, sino ang may pakana ng hakutan ng maleta, papuntang Ilocos, papuntang Comelec, o kung saan papuntang mga mali-maleta, papuntang Kundo.
Kasi kung yun ang uunahin natin, siyempre yung mga yun, magsasabi kung sino nag-utos. Isusunod natin hanggang sa baba, hanggang mahuli, kung sino talaga ang mastermind. Di po ba, attorney? Tama po ba ako? Tama ka po. Dapat nga po, pakinggan yung kanilang salaysay. Diniretso na nga po dinulog na ng diretso sa ating ombudsman para hindi na kumain ng oras, hindi na ma-dribble sa Senate Blue Ribbon Committee. Kasi ano po yan talagang ang dapat mag-imbestiga yung ombudsman, kaya idiniretso ng ifinal sa ombudsman para imbestigahan, para malaman ang katotohanan. Kaya lang po, ang nangyari, ang sabi, walang kabuluhan kasi ang nagsalaysay ay ganito, kasi si ganito, si ganon. Hindi po yun. Hindi po yun ang issue, hindi po yung mga nagsalaysay. Kung gusto niya, simulan niya ang investigasyon at pagkatapos ay tanungin niya ng tanungin, ikaw ba ay na-dismiss? Ikaw ba ay, bakit ka na-dishonorable? Bakit ka ganito? Pero imbestigahan mo po yung main allegation. Ang tanong po doon, totoo ba ang sinasabi mo? Hindi yung qualified ka ba sabi ko nga po kanina kahit batang musmus. Kahit nga po, example, pinagbabawalan po ako ni Malutikia pero I'm sorry ma'am, I just have to, kailangan ko lang i-stress yung point. Pag yung prostitute, ginahasa mo, yung kanyang allegations about what you did to her is valid and credible at hindi yun mawawala ng visa just because siya ay ganun ang kanyang hanap buhay. See? So, hindi po ganun Ang sino po ba, sabi sa ating rules of court, ang pwedeng maging testigo? Any person who can perceive, and perceiving can make his perception to others, may be a witness. Yeah. Yun lang po yun So, dapat po, itong ating ombudsman, imbestigahan. Kaya lang po, ganito po Kaya nga po may nagtatanong, bakit mafia na ba yung ating gobyerno? Kasi nakapwesto sa mga sensitive positions, mga protector nila. Sa ombudsman, sa NBI, sa police. Saan ka naman po nakakita na tumatayo ang tao mo para sa katotohanan, para sa pananagutan, tapos ididisiplin mo. Magtatago yung mga 18 dahil hinahanap ng kanyang unit. Ano ba yun?